Hindi lang isda ang binuburo sa Candaba. Aba alam nyo bang pati karning baboy binuburo din nila? Yan ang dadayuhin natin sa palengke. Dito sa Pampanga, pag sinabing tusino, actually, pindang ang tawag doon. Pindang yung old term para dun sa tusino. Kasi marami sa mga tusino ngayon, talagang factory na yung gumagawa. Pero yung original po na tusino, tama po, mano-mano. Mano-mano po. Pindang baboy. Oo, pindang babi. Dito po si... Ay, dito! Oo, dito lang. Dito po siya. Wow! Hello po, Nay! Kumusta po? Kayo po yung gumagawa ng pindang babi? So, si Ate Rosie ay 21 years nang gumagawa ng pindang babi. Pindang ako. Bakit po? Kasi pag halimbawa yan natirang ganyan, gagawin namin pindang. Ay, tama! Kasi hindi naman po lahat Lahat ng baboy mabibenta. ay nabibenta. So, imbis na masira, Sir, gagawin namin gagawin pindang. ninyong pindang. Sa paggawa ng pindang babi, lalagyan ng pinaghalong asin at asukal ang mga pork chop. Ganito po yung traditional na paraan ng paggawa ng tusino. Okay, tapos po, ganyan na yon. Kailangan anuhin. Bakit po? Para pumasok yung lasa. Okay. Halo-halo lang. Hanggang matunaw yung asin sa asukal. Okay. Sino po nagturo sa inyo na paano magpindang? Mother ko. Magkano naman po ang benta ninyo dito? 420. 420. Kasi yung sariwa niya 400. Hahaluin lang ito hanggang sa matunaw ang asin at asukal. After one day, yung ganito, magiging ganito yung itsura niya. Ito, medyo ano na to, fermented na to. Okay. Wow! Third day to. Ito 3 araw na. Malagkit na saka ano siya. May asim na siya. Oo, maasim. Pero matamis pa rin to. Hindi na ganun katamis. Mas maasim na talaga. Medyo maasim-asim na parang hamon. Gano'ng katagal po itong i-ferment? Hindi, depende kasi sa bibili. Oo. Merong bibili na gusto nila yon, Oo. yung bagong gawa. Meron naman medyo maasim, eto pa lang. Pagka maasim, sasabihin, eto na. So yung original na tusino, ganito talaga. Pero syempre ngayon yung tusino, mas Matamis. matamis na siya. Pero kung ikaw ay talagang tubong Pampanga, alam mo na ang original na tusino, maasim-asim ng kaunti. Katulad nitong pindang. Ano nga ba ang lasa ng pindang babi? Iluto na natin yan. Ito ngayon yung ating pindang, meron ditong 3 araw na, tapos ito yung bago pa lamang. Kasama ko dito si Maricar, tuturuan tayo kung paano magluto ng pindang. Itong pindang na ito ay pinakuluan muna. Opo, Gaano pinakuluan. katagal pinakuluan? Mga 15 minutes. Ilalagay na po natin yung mantika. Kapag mainit ng mantika, pwede nang ilagay ang napakuloang pindang babi. Yung tusino, talagang Oo, puro matamis. tamis Opo. talaga. Hihintayin lang na mag-golden brown ang kulay ng mga ito. So yung pindang, ito ay ginagawa noon pa, bago pa dumating yung mga Espanyol dito sa Pilipinas. In fact, yung tusino, ito ay salitang Espanyol na. So, bago pa dumating yung mga Espanyol, ito ang version natin ng tusino, pindang. Yan, pwede na po. Pwede na yan. Opo, pwede na po. Ang pindang babi, masarap daw kapag may kapares na atsara. Sa isang kawali, ilalagay ang suka, pineapple juice, asukal, luya, sibuyas at saka ito hahaluin. Kapag natunaw na ang asukal, pakukuluan na ito. Ayan, kumukulo na. Sunod na ilalagay ang bell pepper, carrots at papaya. Haluin lang hanggang sa manuot ang sauce. Opo. Pati na rin yung pasas. Alright! Eto na po ang special atsara ni Maricar. Mga tamo! Magkakaalaman na kung ano nga ba ang lasa. Abangan mamaya. Pindang babi ang tawag ng mga Kapampangan sa binurong karne ng baboy. Honestly, hindi ko na alam alin dito yung luma at alin yung bago. Sa unang tingin, para lang siyang piniritong baboy na parang akala mo pork chop, pero medyo pinkish kasi yung color niya. Crunchy! Ang crunchy! Tapos, bagay sa kanya, atsara. Special atsara. Tikman natin tong atsara. Ay,
Sarap! Pwede nang ulamin to eh. Ito lang eh. Sarap ng atsara. Okay ah. Tikman natin yung 3 days na daw tong pinerment. May asim ng konti. Sa simula, maalat, na medyo matamis. Pero pag sinipsip mo na siya, parang, nandun yung asim. Pero masarap din. Bagay na bagay sa atsara.